Minindal po ang ibabahagi ko sa inyo. Marami po kasing nagre-request paano daw po gumawa ng suman sa lihiya. Ito po. Malagkit po. Pagkatapos po ilagyan natin ng tubig. Tapos po 3 kutsarang lihiya. Alam nyo, ang lihiyang nabibili ko po din sa lugar po sa Amerika ay ganire. Nasa isang container na plastic pero may expiration po yan. Mag-ingat kayo, basahin nyo muna bago nyo gamitin ha. Mangyari po kasi hindi na natin to ibababad. Hahaluin lang natin na magkasama-sama. Ilang piraso lang po ng suman ang aking gagawin kaya maliit na kaldero lang gagamitin natin. Siya, ilagay na po natin sa kaldero at hayaan po natin kumulo at hinahalo po natin habang pinakukulo natin ng 5 minuto. Haluin niyo po ng haluin. Ganito po ang itsura. Takpan po natin at lutuin sandali pagkatapos po ng 5 minuto. Yan po ang itsura niya. Basta po halo ng halo, siguraduhin niyo po naninikit sa ilalim. Wala na siyang liquid. Hindi ko na po siya tinakpan. Halo lang po ako ng halo para lalo pong matanggal yung tubig. Ganyan lang po. Sa Pilipinas po, ang dahon ng saging magaganda na ihingi lang natin sa kapitbahay. Dini po'y nabibili, frozen, pagkatapos hindi pa kagandahan. Kaya siguraduhin nyo munang malinis at walang butas, tsaka nyo ilagay ito isang cup po, measuring cup ng niluto nating bahagya na malagkit. Pagkatapos po itutupi po lang natin. Yung iba po, ang ginagawa nila para malambot po ang kanilang dahon ng suman, ang ginagawa po nila, pinapadarang nila sa apoy ng sandali para malambot. Ayos din po yun. Nakikita nyo naman kung paano ko po ginagawa, parang envelope. O maggawa po tayo ng isa. Ngayon, kapag ka po ang inyong dahon ng saging ay katulad ni Ray, may butas. So nakikita nyo ba yan? Huwag nyo munang itatapon. Kung kayo po ay nasa Amerika at nanonood, lagyan nyo po, sapinan nyo po ng isa pang dahon sa ilalim para po magamit nyo yung butas-butas na dahong nabibili din O gano'n rin po ang proseso. Ibalot nyo ng ibalot, pagkatapos parang envelope, yung magkabilang duloy, i-fold nyo hanggang sa mag-meet po sa gitna. Ganyan, parang ganyan. O parang envelope. Pagsaklubin nyo po. O ngayon, talian na po natin. O pasensya na po kayo hindi po pulido paggawa natin ng suman at ipinapakita ko lang sa inyo at nagre-request yung iba. Hindi naman po kasi ako nagninegosyo at nagtitinda ng suman so pasensya na po Ganito po ang pagtataling ginawa ko sa ating suman sa lihiya. Kung wala po kayong tali, gusto nyo makatipid, yun na lang pong hiblan ng dahon ng saging ang gawin nyo. Dini po sa suma total ng aking malagkit na isinaing sandali, 4 pong suman sa lihiya ang nagawa ko. Ngayon pakukuluin po natin yan. So isang kaldero, ilagay na po natin ang ating suman. Damihan nyo po ang tubig mga kaibigan. Hindi po pwedeng kakaunti lang ang tubig ni Ray. At baka po manikit at masunog ng hilaw. Sayang lang po ang effort nyo. Yan ang pangnegosyo. Medyo may katagalan nga lang po ang pagluluto. Pero ang tubo naman ayos na ayos dahil malagkit lang naman at saging sa dahon ng saging ang inilagay nyo. O tsaka uling kung kayo po'y walang gasol. Ganun lamang. Lagyan nyo po ng pinggan para hindi po lumutang yung suman habang pinapakuluan nyo. Tsaka nyo po takpan at lutuin nyo hanggang sa lumambot at maluto yung suman. Ganire. O ganun lamang, tungkabin nyo po yung pinggan, tanggalin nyo yung dahon ng saging sa ibabaw. Pagkatapos po ilagay nyo sa isang pinggan at palamigin nyo bago nyo po balatan at baka mapaktot yung dila nyo pag kinain nyo agad. Nakikita nyo ba yan kung gaano kaganda? Dilaw na dilaw sa liya. Lagyan nyo po ng nyog, sanay po akong nyog ang nilalagay ko sa suman at tsaka po asukal na pula. O ngayon gumamit po kayo ng tinidor at tinidorin nyo yung kapraso at nang magkaalaman na kung gaano kasarap ang simpleng suman sa lihiya. Nagustuhan nyo po ba? O di natapos, kahit pa paano nakaraos tayo ngayon. O sa susunod po uli, hanggang sa muli, si Ron Bilaro.